Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito nga nakita ko sa Facebook. Actually, it's a DBAI baby generator. Kung yung itsura daw na magiging anak ni Barbie at saka ni David. Now, parang wishful thinking na lang to kasi mukhang medyo imposible na right at this date and time. So, hopefully, pero we're not giving too much hope on it kasi mahirap masaktan, no? And next is Barbie Fortesa's TikTok video, I Was Lame, I Was Gentle Till. It's a Taylor Swift song. Let's watch this. Who's afraid of little old me? You should be. So I'm not sure kung may pinariringgan siya doon. But anyway, there is a tweet of Barbie. Sabi niya, another one bites the dust. So may explanation nga dito si Jury. An idiom that means that someone has faced a defeat, setback, or failure. It originates from the lyrics of popular song by the band Queen, where the phrase is repeated to convey the idea of someone facing consequence or experiencing loss of some kind. Parang si David. Charot. At next nga ay nakita ko sa FB, Pulang Araw is in Santa Catalina College in Binyan, Laguna. At andyan daw si David at saka si Barbie at si Alden Richards din. At yes, parang parking lot yata to. At yan. So pinakita lahat yung cars ng mga artista. At yan na nga. So that's Santa Catalina College sa Binyan, Laguna. And yan, wala siyang pinakitang artista actually, pero alam mo yung shooting yan ng Pulang Araw. Ayan, Santa Catalina College in Binyan. Ayan. So mukhang nag-shooting sila doon sa school. At ayan, Santa Catalina College, Laguna, Barangay San Antonio, Pedro Escueta Street, Binyan, Laguna. At ito naman post sa Twitter ko rin sa FB ko rin nakita to. Solid Alden supporters. Ayan na si Alden Richards with his costume pang Charlie Chaplin na costume ni Alden. At ito nakita ko rin sa FB at mukhang luma na tong post na to, no? So naglibre ng kape si Barbie. Thank you, me. Of course. As always. Yes, as always. It's a non-negotiable. At ito naman post ni Barbie sa Instagram from Swash Shots. Ito nga yung performance niya ng Tomboy sa AOS ng linggo. Yun na nga si Barbie with her costume and six-packet. Ito naman natawa ako dun sa medyo natawa ako doon sa headline. David Licao ko sinakyan si Catherine Bernardo. Parang medyo iba na iisip ko doon, no? Anyway, interview to ni OG Diaz kay David Licao nung premiere night. Let's watch this. Ayun, pinabash si David Licauco. Oo, ginagamit ba ni David Licauco itong si Catherine Bernardo? Ha? Bakit, Nay? Naliligaw din ba si David Licauco kay Catherine Bernardo? Ayun na nga. Ano? Grabe yung reaction. Hindi. Kasi nga, parang dream niya na makatrabaho si Catherine. Kaya kung mapapansin mo sa bench, di ba? Dumikit sa pinicture niya, pinost niya. O anong bench nila. Well, sino ba naman daw ang hindi gusto makatrabaho isang Catherine Bernardo, hindi ba? Pero ito ay inungkot kong muli pagkatapos ng premiere night ng GLU. Ay! Ang ganda! Showing na yan ngayon yung GLU. Yes! Kasama Estrada, Puro Madrid. And
Enzo Pineda, TJ Marquez, kaya itong si David Licauco. Oh, di ba? Oo. Kaya David, anong masasabi mo dun sa mga paratang sa'yo tungkol kay Catherine Bernardo? Well, ako kasi hindi naman sa sasakay ako or something. I think just being true to myself na siguro like I was looking up to her before. Nung bata ako, siya pinapanood ko. So actually yung sa interview na I had, talagang sinabi ko lang kung ano yung dream ko, diba? Doesn't mean naman na it will happen, doesn't mean na it might happen. I'm just saying kung ano yung dream ko talaga. At least consistent ka mula noon hanggang ngayon. Oo, kasi pinapanood ko silang dalawa dati ni Daniel Padilla eh. Alala ko nung 2014 pa lang, kasama ko yung girlfriend ko that time. Nanonood kami sa sine, lahat ng mga pelikula niya. So, syempre ngayon, interviewin ka, sabihin mo lang naman yung totoo, di ba? Ay, pala. At least na-promote niya yung GMU. So yun na nga, taklesa pa rin si David. At parang wala siyang ginawang mali dun sa dun sa unya ng interview, no. So well, good luck sa kanya. At marami pa rin naman siyang bashers at maraming kapuso pa rin ang medyo galit sa kanya sa mga pinagsasabi niya. So good luck, David. At next naman is I would just like to give an example to GMA on how well ABS-CBN handles its real love team, no? Katulad nung Snorin, napakagaling. May mo 2 paid ads for 2 straight days para sa fans, di ba? It's so nice, walang stress, walang mga asungot, no? So I really love how ABS-CBN handles their talents. Hindi katulad ng GMA na pang self-destruct yung mga ginagawa ng mga artista, no? Yung parang they're pushing away fans away from the artists, ganon. So GMA is not good in handling real love teams. Unlike ito, si Maris Racal at saka si Anthony Jennings, hindi naman sila magnobyo. Pero grabe yung mga pagpasel ang ginagawa nila. At saka walang stress, di ba? Hindi nila pinapatay sa inis yung mga fans. So, I wish GMA should be more smarter in handling their love teams, in managing them, at pagpayuhan nila kung ano yung nakakasira doon sa mga career nila. Hindi kung ano-ano na lang gustong i-post tong artist, di ba? Parang tanga lang. Grabe. Hindi katulad nito, super unstressful. It's so happy lang lahat. Happy sila, happy din tayo lahat. No, 'di ba? Wala mga asungot. At ayun, niloko si David, fuckboy daw siya. This video was on 2018. That explains a lot why he's with that girl right now. I would just like to highlight this very nice comment from Jensen Knuckles. This is about sa mga bashers sa page ko. So, ito sa mga bashers, ha. Hindi kami Jack B dito. Ako, personally, wala akong pake dyan. Barda lang talaga ako. Kumapit, and I am still a fan, but I am frustrated with David. Gets? Hindi kami haters, frustrated kami sa kanya. We do respect their personal lives, pero sana naman sa dinabi-nabing interview nila, I'm sure they are constantly briefed by management to protect the love team. Napaka-wrong move ng interview ni David. Bakit? Kasi kahit na you are promoting your own project na wala si B, at the end of the day, your fan base is your love team, which is Barda. So you have to always protect the love team, gets? But the way he answered the questions, wala eh. Sabi pa nga niya dun sa nagtanong about Barbie, Barda Kano. Hello? Malamang Barda mostly ang mga reporters dun da. So you always have to put emphasis on the love team. Diba gets ang assignment? Eventually, they will do projects outside the love team. That is natural. But unless and until nabawag ang love team nyo, respect the love team and the management na nagbigay ng spotlight sa inyo. Di naman ganyan dati, di ba? Bakit nagiba? Yun ang point namin dito, kaya kami ganito mag-comment. Kung ayaw nyo mabasa ang comments namin or marinig ang comments ni Sir Jim, huwag kayong dumapo dito. Thank you very much sa very nice comment na to. At we have the same sentiments. Kung ayaw nyo yung mga comments ko, huwag kayong magpunta sa page ko. No? Hindi namin kayo pinilit na mag-subscribe. And from now on, guys, I'll try to be more positive on this page.
with regards to report, kahit na hindi ko gusto yung mga ginagawa ni David. So, I'll try to be more positive and look at the bright side para hindi rin ako masyadong na-stress sa kanya. Okay? And now, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about our updates. See you on my next vlog. Bye!